Sa liblib na baryo ng San Simon, napapaligiran ng malalawak na palayan at makakapal na kagubatan, naninirahan ang isang magsasakang kilala ng lahat sa pangalang Timyong. Payat ang kanyang katawan, sunog sa araw ang balat, at ang kanyang mga palad ay magaspang sa kakahawak ng araro at itak sa bukid. Sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi pa rin siya nakakaahon sa kahirapan. Ang kanyang maliit na kubo ay nakatayo sa gilid ng baryo, halos katabi na ng masukal na kagubatan na kinatatakutan ng mga tao. Sabi ng matatanda, doon daw naninirahan ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mga engkanto, duwende, at kung minsan ay mga ligaw na espiritu. Ngunit si Timyong ay hindi na natatakot sa mga ganoong kwento. Ang mas kinatatakutan niya ay ang gutom. Halos wala ng laman ang kanyang kamalig. Ang kanyang palay ay madalas masira ng peste o kaya ay matuyo kapag tag-init. Kung minsan, umaabot sa punto na kanin at asin lamang ang kanyang kinakain sa maghapon. At may mga gabi ring tubig lamang ang kanyang iniinom upang mapawi ang kumakalam na sikmura. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagbubungkal ng lupa, mabagal na naglakad si Timyong pauwi sa kanyang kubo. Mabigat ang kanyang hakbang at tila nang hihina ang kanyang katawan. Ni isang butil ng palay ay wala akong naani ngayon, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa kubo ay umupo siya sa isang lumang bangko na gawa sa kawayan. Binuksan niya ang maliit na lalagyan ng pagkain, ngunit wala itong laman. Napabuntong hininga siya. Kung may tinapay lang sana ako ngayon, sabi niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. Sa sobrang gutom at pagod, napagpasyahan niyang maglakad patungo sa kagubatan. Doon kasi ay may mga ligaw na saging at kung minsan ay may mga bunga ng kahoy na maaaring kainin. Pumasok siya sa madilim na bahagi ng gubat habang unti-unting lumulubog ang araw. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at huni ng mga ibon ang maririnig. Habang naglalakad si Timyong, ay napansin niyang parang may kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. Huminto siya. May tao kaya roon? Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng liwanag. Pagdating niya roon ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang napakalaking balete. Ang matanda ay may mahabang puting buhok at balbas. Nakasuot siya ng kakaibang kasuotan na tila yari sa mga dahon at hibla ng halaman. Sa kanyang harapan ay may maliit na apoy na nagbibigay ng liwanag sa paligid. Napakunot ang noo ni Timyong. Hindi niya kilala ang matandang iyon. Magandang gabi po. Magalang niyang bati. Unti-unting itinaas ng matanda ang kanyang ulo at ngumiti. Magandang gabi rin, Timyong. Nagulat ang magsasaka. Kilala ninyo po ako? Tumango ang matanda. Matagal na kitang pinagmamasdan dito sa kagubatan. Napakamot sa ulo si Timyong. Pasensya na po kung napadaan ako rito. Naghanap lang po sana ako ng makakain. Napatitig ang matanda sa kanyang payat na mukha. Gutom ka? Hindi iyon tanong. Para itong isang katiyakan. Bahagyang ngumiti si Timyong. Opo, pero sanay na po ako. Tahimik na tumayo ang matanda. Mula sa kanyang maliit na supot ay may inilabas siyang isang piraso ng tinapay. Ngunit hindi iyon karaniwang tinapay. Bahagya itong kumikislap na tila may munting liwanag sa loob. Iniabot iyon ng matanda kay Timyong. Ito ang kainin mo. Nag-alinlangan ang magsasaka. Para po ba talaga sa akin ito? Tumango ang matanda. Kainin mo. Dahan-dahang kinuha ni Timyong ang tinapay. Mainit pa ito at mabango. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila biglang tumindi ang kanyang gutom. Agad siyang kumagat. Pagkagat pa lamang niya, ay parang may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niyang napawi ang kanyang pagod at tila nabusog agad ang kanyang tiyan kahit maliit lamang ang kanyang kinain. Napanganga siya.
Anong klaseng tinapay po ito? Ngumiti ang matanda. Tinapay na hindi mauubos para sa taong may mabuting puso. Lalong nagtaka si Timyong. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Biglang kumislap ang liwanag sa paligid. Unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang kasuotan ay naging parang yari sa gintong dahon at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Doon napagtanto ni Timyong ang katotohanan. Napaatras siya sa gulat. Kayo po ay... Isang banayad na tawa ang pinakawalan ng nilalang. Ako ay isa sa mga tagapagbantay ng kagubatang ito. Isang engkanto. Napatigil si Timyong sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit nagsalita muli ang engkanto. Matagal kitang sinubok, Timyong. Sa kabila ng iyong kahirapan, hindi ka kailanman nagnakaw, hindi ka nanlamang sa kapwa, at hindi ka nagreklamo sa kapalaran. Tahimik na nakinig ang magsasaka. Kaya ngayon, sabi ng engkanto, ibinibigay ko sa iyo ang tinapay na iyan. Ipinakita niya ang tinapay sa kamay ni Timyong. Habang ikaw ay nananatiling mabuti at hindi sakim, ang tinapay na iyan ay hindi mauubos. Napatitig si Timyong sa mahiwagang tinapay. Hindi po mauubos? Tumango ang engkanto. Ngunit tandaan mo ito. Bahagyang naging seryoso ang kanyang mukha. Kapag ginamit mo ang biyayang iyan sa kasakiman, mawawala ang kapangyarihan nito. Tumango si Timyong ng marahan. Hinding-hindi ko po gagamitin ito sa masama. Ngumiti ang engkanto. Makikita natin. Unti-unting nawala ang liwanag sa paligid. At sa isang iglap, naglaho ang engkanto. Naiwan si Timyong sa gitna ng kagubatan. Hawak ang mahiwagang tinapay. Tahimik ang gabi. Ngunit hindi niya alam na ang tinapay na hawak niya ay magsisimula ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na hindi lamang magdadala ng biyaya, kundi pati ng inggit, tukso at panganib sa baryo ng San Simon. At mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid sa kanya. Mabagal na naglakad pa uwi si Timyong mula sa kagubatan habang hawak pa rin ang mahiwagang tinapay. Ang liwanag ng buwan ang tanging gumagabay sa kanyang daan. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Simon, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay naglalaban ang pagtataka at pag-asa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Isang engkanto ang kanyang nakausap. At binigyan siya nito ng tinapay na hindi raw mauubos. Huminto siya sandali sa gitna ng landas at muling tiningnan ang tinapay sa kanyang kamay. Mukha itong karaniwang tinapay. Bahagyang bilog, kulay ginintuang kayumanggi ang balat at mabango ang amoy. Ngunit kapag natatamaan ito ng liwanag ng buwan, tila may bahagyang kinang sa ibabaw nito. Hindi kaya ako nananaginip? Bulong ni Timyong. Muli siyang kumagat sa tinapay. Mainit pa rin ito. At sa bawat kagat ay tila mas lalo siyang nabubusog. Ngunit nang tingnan niya ito muli, nagulat siya. Hindi ito nabawasan. Napakurap siya at muling sinuri ang tinapay. Hindi nabawasan, sabi niya sa sarili. Sa sandaling iyon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung totoo ang sinabi ng engkanto, hindi na siya muling magugutom. Muli siyang naglakad hanggang marating ang kanyang maliit na kubo. Ang kubo ay yari lamang sa kawayan at nipa. May maliit na bintana at isang luma at sira-sirang mesa sa loob. Sa isang sulok ay naroon ang kanyang banig na gawa sa buri na nagsisilbi niyang higaan. Pumasok siya sa loob at inilapag ang tinapay sa mesa. Tahimik niyang tinitigan ito. Pagkatapos ay muling kumagat. Muli ay hindi ito nabawasan. Napahawak si Timyong sa kanyang ulo sa sobrang pagtataka. Salamat. Salamat sa iyo. Bulong niya, kahit hindi niya alam kung naririnig siya ng engkanto.
Sa wakas, nakatulog si Timyong ng busog ang tiyan, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Kinabukasan, maagang nagising si Timyong sa tila kakaibang sigla sa kanyang katawan. Hindi siya nanghihina tulad ng dati. Parang may bagong lakas ang kanyang mga braso at paa. Lumabas siya ng kubo at sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin sa umaga. Ang mga palayan ay kumikislap sa hamog habang sumisikat ang araw. Ngunit bago siya pumunta sa bukid, muli niyang tiningnan ang mahiwagang tinapay. Kumagat siya rito. At muli, hindi ito nabawasan. Napangiti si Timyong. Ngunit sa halip na itago ang biyaya para sa sarili, may naalala siyang isang matandang babae sa baryo, si Aling Marta. Si Aling Marta ay isang balo na halos wala nang makain sa araw-araw. Siguro, dapat ko siyang tulungan, sabi ni Timyong. Dala ang tinapay, naglakad siya patungo sa kubo ng matanda sa kabilang bahagi ng baryo. Nang makarating siya roon, ay nakita niyang nakaupo si Aling Marta sa labas ng kanyang kubo, tila nangihina. "Magandang umaga po, Aling Marta," bati ni Timyong. Napatingin ang matanda. Timyong, magandang umaga, iho." Napansin agad ni Timyong ang pamumutla ng mukha ng matanda. "Kayo po ba ay may nakain na?" Mahinang umiling si Aling Marta. "Wala pa, iho. Kahapon pa yata ang huling kain ko." Hindi na nag-atubili si Timyong. Iniabot niya ang tinapay. "Kumain po kayo." Nagulat ang matanda. "Naku, iho, paano ka naman?" "Mayroon pa po ako," sagot ni Timyong na may ngiti. Dahan-dahang kumagat si Aling Marta sa tinapay. Agad siyang napahinto. "Napakasarap nito," sabi niya. Ngunit mas lalo siyang nagtaka nang hindi nabawasan ang tinapay. Napatingin siya kay Timyong. "Iho, parang hindi ito nababawasan." Ngumiti lamang si Timyong. "Marami po kasi ito." Busog na busog si Aling Marta matapos kumain. Ang dating panghihina ng kanyang katawan ay tila nawala. "Salamat, Timyong. Napakabuti mong bata." Ngunit habang naglalakad pabalik si Timyong, may isang tao ang nakakita sa nangyari. Ito ay si Mang Rodel, ang kilalang usisero sa baryo. Mula sa likod ng puno ay napakamot siya sa ulo. Kanina pa kumakain ang matandang iyon, pero bakit hindi nauubos ang tinapay? Napangisi si Mang Rodel. May kakaiba sa batang iyon. Mabilis siyang naglakad palayo. Sa baryo ng San Simon, ang mga balita ay mabilis kumalat. At hindi alam ni Timyong na ang kanyang kabutihan ay magsisimula ng mga bulong, chismis, at inggit mula sa mga taong may masasamang balak. Sa kabilang dako ng baryo, may isang mayamang mangangalakal na kilala sa pangalang Don Rufino. At kapag may naririnig siyang bagay na may kinalaman sa kayamanan o hiwaga, hindi niya iyon pinalalampas. Sa sandaling makarating sa kanya ang balita tungkol sa tinapay ni Timyong, magsisimula ang isang bagong panganib na haharapin ng mahirap na magsasaka ng San Simon. Hindi nagtagal, kumalat sa buong baryo ng San Simon ang kakaibang kwento tungkol kay Timyong. Sa umpisa ay bulong lamang ito ng ilang tao sa palengke. Ngunit tulad ng apoy na kumakain sa tuyong damo, mabilis itong lumaganap. May tinapay daw si Timyong na hindi nauubos. Imposible naman iyon. Pero nakita mismo ni Aling Marta. Ang mga usapan ay maririnig sa bawat sulok ng baryo, sa balon, sa tindahan, at maging sa bukirin. Si Mang Rodel ang lalong nagpasiklab sa balita. Habang nakaupo sa tindahan ni Aling Sela, ay malakas niyang ikinuwento ang kanyang nakita. "Sinasabi ko sa inyo, hindi talaga nababawasan ang tinapay," sabi niya habang kumakaway ang kamay. "Baka naman nagkakamali ka lang," sagot ng isang magsasaka. Umiling si Mang Rodel. "Hindi. Ilang beses kumagat si Aling Marta, pero parang bagong lutong tinapay pa rin." Napakamot sa ulo ang mga nakikinig. Kung totoo iyon,
Himala na iyon, bulong ng isa. Ngunit hindi lahat ng nakarinig ng balita ay natuwa. Sa isang malaking bahay sa gitna ng baryo ay nakatira ang pinakamayamang tao sa San Simon, si Don Rufino. Si Don Rufino ay isang mangangalakal na kilala sa kanyang kasakiman. Malawak ang kanyang lupain, marami siyang tauhan, at halos kalahati ng palayan sa baryo ay pag-aari niya. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang malaking upuan at umiinom ng kape, pumasok si Mang Rodel sa kanyang bakuran. "Don Rufino," sabi niya habang yumuyuko, "may balita po ako." Napatingin ang matandang mangangalakal. "Anong balita?" Lumapit si Mang Rodel at nagsalita ng mahina. "Tungkol po kay Tim Yong." Biglang napataas ang kilay ni Don Rufino. "Ang mahirap na magsasaka?" "Opo." At doon ikinuwento ni Mang Rodel ang lahat. Ang tinapay, ang pagkain ni Aling Marta, at ang katotohanang hindi ito nauubos. Tahimik na nakinig si Don Rufino. Unti-unti siyang napangisi. Tinapay na hindi nauubos. Napaisip siya. Kung makukuha niya ang tinapay na iyon, hindi na siya kailanman mawawalan ng pagkain. Maaari niya itong ibenta, ipagamit sa mga tauhan, o ipagpalit sa mas malaking kayamanan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. "Tawagin mo si Bruno," utos niya. Si Bruno ang kanyang pinakamalaking tauhan. Isang malaki at mabagsik na lalaki na kilala sa baryo bilang sunod-sunuran sa anumang utos ng kanyang amo. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Bruno. "Tinawag ninyo po ako, Don Rufino?" Tumango ang matanda. "Puntahan mo ang kubo ni Tim Yong." Napakunot ang noo ni Bruno. "Para saan po?" Lumapit si Don Rufino at bumulong. "Kunin mo ang tinapay." Ngunit sa kabilang dako ng baryo, walang kamalay-malay si Tim Yong sa mga nangyayari. Sa araw na iyon ay nagtrabaho siya sa kanyang maliit na bukid. Sa tulong ng mahiwagang tinapay ay hindi na siya nanghihina sa gutom. Mas masigla siyang nakakapagbungkal ng lupa. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng mangga, ay kumain siya ng kaunti mula sa tinapay. Tulad ng dati, hindi ito nabawasan. Ngunit may napansin siya. Isang batang lalaki ang nakatayo sa gilid ng kanyang bukid. Ito ay si Kiko, isang ulilang bata sa baryo. "Nagugutom ka ba?" tanong ni Tim Yong. Tahimik na tumango ang bata. Lumapit si Tim Yong at iniabot ang tinapay. "Kumain ka." Nagatubili ang bata ngunit kumagat din. Napangiti siya agad. "Masarap." Tahimik na pinanood ni Tim Yong ang batang kumakain. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ng engkanto. Habang ginagamit niya ang tinapay para tumulong sa iba, nananatili ang biyaya nito. Ngunit sa di kalayuan, may dalawang matang nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Si Bruno. Tahimik niyang pinagmamasdan ng lahat. At nang makita niyang hindi talaga nababawasan ang tinapay, napangisi siya. "Mayaman na ngayon si Don Rufino," bulong niya. Hindi alam ni Tim Yong na sa gabing iyon, may paparating na panganib sa kanyang kubo. Isang panganib na maaaring mag-agaw sa mahiwagang tinapay na ibinigay ng engkanto. Tahimik ang baryo ng San Simon nang sumapit ang gabi. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa mga kubo habang ang mga tao ay nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Sa maliit na kubo ni Tim Yong, mahimbing na siyang natutulog sa kanyang banig. Sa tabi ng kanyang mesa ay naroon ang mahiwagang tinapay, nakapatong sa isang lumang pinggan. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana at bahagyang tumatama sa tinapay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, tila may banayat itong kinang. Sa labas ng kubo may isang aninong gumagalaw sa dilim. Si Bruno. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo habang maingat na tinitingnan paligid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit pilit niyang pinapahina upang walang makarinig.
Dito raw nakatira ang magsasakang iyon. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa loob. Nakita niya si Tim Yong na mahimbing ang tulog. Napangisi si Bruno. Napakadali naman nito. Tahimik siyang lumapit sa pintuan ng kubo. Dahil sa kahirapan ni Tim Yong, ang pinto ay hindi matibay. Isang simpleng kawayan lamang na nakasara sa pamamagitan ng tali. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tali. Kreak! Bahagyang umingit ang pinto habang binubuksan. Napatigil si Bruno. Tahimik. Walang gumalaw sa loob. Huminga siya ng maluwag at tuluyang pumasok. Sa loob ng kubo ay madilim, ngunit agad niyang nakita ang tinapay sa mesa. Ah, ito na siguro yon. Lumapit siya at hinawakan ang tinapay. Mainit pa ito. Napakunot ang noo ni Bruno. Tinapay lang naman ito. Ngunit nang kumagat siya rito upang subukan, nanlaki ang kanyang mata. Hindi nababawasan, muli siyang kumagat. At muli, hindi ito nabawasan. Napangiti siya ng malaki. Talagang mahiwaga. Mabilis niyang kinuha ang tinapay at inilagay sa kanyang supot. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tinig. "Huwag mong kukunin ng hindi sa iyo." Napalingon si Bruno. Walang tao sa loob ng kubo. Nanginginig ang kanyang mga mata sa dilim. "Sino yan?" Bulong niya. Walang sumagot. Umiling siya. Guni-guni lang siguro. Agad siyang lumabas ng kubo at tumakbo palayo sa dilim ng gabi. Sa loob ng kubo, mahimbing pa ring natutulog si Tim Yong. Hindi niya alam na ninakaw na ang mahiwagang tinapay. Ngunit sa kagubatan, sa ilalim ng malaking puno ng balete, may isang nilalang na nagbukas ng mga mata. Ang engkanto na nagbigay ng tinapay. Tahimik siyang tumingin sa direksyon ng baryo. Sinubukan na nga ang biyaya. Ang kanyang tinig ay parang hangin na dumaan sa mga dahon. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Kinabukasan, sumikat ang araw sa baryo ng San Simon. Nagising si Tim Yong at agad niyang hinanap ang tinapay sa mesa. Ngunit nang makita niyang wala ito, napatigil siya. Napatingin siya sa paligid ng kubo. Wala. Dahan-dahan siyang tumayo. Nasaan ang tinapay? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas siya ng kubo at tiningnan ang paligid. Ngunit wala siyang makita. Tahimik ang umaga. Ngunit sa gitna ng baryo, sa malaking bahay ni Don Rufino, masayang-masaya ang mayamang mga ngalakal. Sa kanyang mesa ay naroon ang mahiwagang tinapay. Habang pinagmamasdan niya ito ay unti-unti siyang napangisi. Simula ngayon, akin na ang biyayang ito. Ngunit hindi niya alam. Ang biyayang ibinigay ng engkanto ay hindi kailanman nagtatagal sa kamay ng taong sakim. At sa kagubatan, nagsimulang umihip ang malamig na hangin na tila may paparating na pagbabago sa kapalaran ng baryo. Hindi mapakali si Tim Yong buong umaga. Paulit-ulit niyang hinanap ang mahiwagang tinapay sa loob ng kanyang kubo. Binuksan niya ang bawat sulok, ang lumang baul, ang maliit na lalagyan ng bigas, at kahit ang ilalim ng kanyang banig. Ngunit wala na ito. Tahimik siyang naupo sa gilid ng mesa habang hawak ang kanyang ulo. May kumuha, may nagnakaw, mahina niya sabi. Hindi niya kayang magalit. Ang mas nangingibabaw sa kanyang dibdib ay lungkot. Hindi dahil sa nawala ang tinapay, kundi dahil naisip niyang may taong gumawa ng masama upang makuha ang biyayang ibinigay sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumayo. Kung iyon ang kapalaran ng tinapay, tatanggapin ko, bulong niya sa sarili. Kahit wala na ang tinapay, nagpasya pa rin siyang pumunta sa bukid upang magtrabaho tulad ng dati. Samantala, sa malaking bahay ni Don Rufino ay ibang-iba ang nangyayari.
Nasa hapag siya kasama si Bruno habang pinagmamasdan ang mahiwagang tinapay na nakapatong sa isang mamahaling plato. "Sigurado ka bang ito ang tinapay?" tanong ni Don Rufino. "Opo, Don," sagot ni Bruno. "Ilang beses kong kinagat, hindi nababawasan." Napangisi ang matandang mangangalakal. Kaya pala naging mapagbigay ang mahirap na magsasakang iyon. Lumapit siya sa mesa at kumuha ng maliit na kutsilyo. "Subukan natin." Pinutol niya ang isang piraso ng tinapay at agad itong kinain. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang muka. Napakunot ang kanyang noo. "Bakit parang karaniwang tinapay lang ito?" Napatingin si Bruno. "Baka kailangan lang kumagat ulit, Don." Muling kumagat si Don Rufino at nang tingnan niya ang tinapay, nabawasan ito. Nanlaki ang kanyang mata. Imposible. Mabilis siyang kumuha ng isa pang kagat. Muli itong nabawasan. Hindi ito ang sinabi mo." Sigaw niya kay Bruno. Nalito ang tauhan. "Pero Don, kagabi hindi talaga nababawasan." Biglang tumahimik si Don Rufino. Napaisip siya. Pagkatapos ay mariin niyang ibinagsak ang tinapay sa mesa. "Wala nang hiwaga." Nagalit siya. "Sinungaling ka." Hindi po, Don." Ngunit sa totoo lang, hindi nagsisinungaling si Bruno. Ang hindi lamang niya alam ay ang sinabi ng engkanto. Ang tinapay ay may kapangyarihan lamang kapag nasa kamay ng taong may mabuting puso. Sa sandaling ito ay napunta sa sakim na tao. Nawawala ang hiwaga nito. Sa kabilang banda ng baryo, nagbubungkal ng lupa si Timyong sa ilalim ng mainit na araw. Pagod ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Habang nagpupunas siya ng pawis sa kanyang noo, ay may narinig siyang mahinang boses mula sa likod. "Iho." Napalingon siya. Si Aling Marta iyon. May hawak itong maliit na bayong. "May dala ako para sa iyo," sabi ng matanda. Pinuksan niya ang bayong at inilabas ang ilang kamote at saging. "Narinig ko na nawala ang tinapay mo," sabi niya. Nagulat si Timyong. "Paano ninyo nalaman?" Ngumiti ang matanda. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Nahiya si Timyong. "Huwag po kayong mag-alala, Aling Marta. Ayos lang po ako." Ngunit iniabot pa rin ng matanda ang pagkain. "Tinulungan mo ako noong ako ang nagugutom. Ngayon naman ako." Sandaling natahimik si Timyong. Pagkatapos ay napangiti siya. "Salamat po." Habang kumakain siya ng kamote, ay may naramdaman siyang kakaibang hangin na dumaan sa bukid. Malamig at tila may dalang bulong. Dahan-dahan siyang napatingin sa kagubatan. Sa ilalim ng lilim ng mga puno ay tila may isang aninong nakatayo. Isang matandang lalaki na may mahabang buhok. Ang engkanto. Ngunit nang kumurap si Timyong, nawala ito. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, muling nagsalita ang nilalang. Hindi nasusukat ang kabutihan sa kayamanan. Tahimik na naglakad ang engkanto sa pagitan ng mga puno. At ang puso ni Timyong ay hindi nagbago. Sa baryo ng San Simon, ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Sapagkat ang pagkawala ng tinapay ay simula lamang ng mas malaking himala na naghihintay sa buhay ng mahirap na magsasaka. Lumipas ang ilang araw matapos mawala ang mahiwagang tinapay. Sa kabila nito, hindi nagbago ang ugali ni Timyong. Patuloy siyang nagtatrabaho sa kanyang maliit na bukid, kahit minsan ay kumakalam na naman ang kanyang sikmura. Maaga siyang gumigising at huli nang natutulog. Ang kanyang mga kamay ay muli na namang nasusugatan sa pagbubungkal ng lupa, ngunit hindi siya nagrereklamo. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtatrabaho, naupo si Timyong sa ilalim ng isang punong mangga sa gilid ng kanyang bukid. Pagod na pagod ang kanyang katawan.
Tumingala siya sa langit habang pinagmamasdan ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Siguro iyon na ang kapalaran ng tinapay, bulong niya sa sarili. May nangangailangan siguro ng higit kaysa sa akin. Sa kabila ng pagkawala ng biyaya, wala siyang galit sa puso. Tahimik siyang tumayo at nagpasya na muling pumasok sa kagubatan upang maghanap ng makakain. Ang kagubatan ng San Simon ay malamig at tahimik kapag dapit hapon. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na nakakapasok sa pagitan ng mga makakapal na dahon. Habang naglalakad si Timyong ay nakarating siya sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Ang malaking punong balete. Ito ang lugar kung saan niya unang nakita ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng mahiwagang tinapay. Huminto siya sa harap ng puno. Tahimik niyang pinagmasdan ang paligid. "Kung nandito man po kayo," sabi niya ng mahina, "maraming salamat sa tulong na ibinigay ninyo sa akin." Malaki na po ang naitulong ng tinapay. Walang sumagot. Ang tanging naririnig ay ang mahina at malamig na hangin na dumadaan sa mga dahon. Napabuntong hininga si Timyong. "Pasensya na po kung nawala ko iyon." Ilang sandali siyang nanatili roon bago siya tumalikod upang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, Timyong, napahinto siya. Ang boses ay malinaw. Mabagal siyang lumingon. Sa likod ng punong balete ay unti-unting lumitaw ang matandang lalaki na may mahabang buhok at balbas. Ang engkanto. Muling kumislap ang paligid na tila may maliliit na bituin sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Timyong. Kayo po." Ngumiti ang engkanto. "Hindi mo hinanap ang tinapay?" Nagulat si Timyong. "Hindi ko po alam kung sino ang kumuha." "Hindi mo rin isinumpa ang kumuha nito?" Umiling si Timyong. "Kung kailangan niya po yon, siguro mas nagugutom siya kaysa sa akin." Tahimik na tumingin ang engkanto sa kanya. Sa kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi kayang maunawaan ng karaniwang tao. "Alam mo ba kung sino ang kumuha ng tinapay?" Umiling si Timyong. "Hindi po." Bahagyang ngumiti ang engkanto. "Alam ko." Ngunit hindi niya sinabi kung sino. Sa halip ay naglakad siya palapit kay Timyong. "Ibinigay ko ang tinapay upang subukin ang iyong puso." Tumigil siya sa harap na magsasaka. "At kahit nawala ito, hindi nagbago ang iyong kabutihan." Napatungo si Timyong. "Ako po ay isang simpleng tao lamang." Ngunit sa sandaling iyon ay may inilabas ang engkanto mula sa kanyang manggas. Isang maliit na supot na yari sa hibla ng halaman. Iniabot niya ito kay Timyong. "Ano po ito?" "Mga butil," sagot ng engkanto. Dahan-dahang binuksan ni Timyong ang supot. Sa loob nito ay may mga butil na kumikislap na parang maliliit na ginto. "Ang mga butil na ito," sabi ng engkanto, "ay dapat mong itanim sa iyong bukid." Napakunot ang noo ni Timyong. "Ano po ang mangyayari?" Ngumiti ang nilalang. "Kapag itinanim mo ang mga iyan, tutubo ang palay na hindi pa kailanman nakita ng mga tao. Palay na magbibigay ng ani na sapat hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong baryo." Nanlaki ang mga mata ni Timyong. "Para sa buong baryo?" Tumango ang engkanto. Ngunit tandaan mo, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. "Ang biyayang ito ay para sa pagbabahagi, hindi para sa pag-iipon." Tumango si Timyong. "Hinding-hindi ko po iyon gagamitin sa kasakiman." Unti-unting nagliwanag ang paligid. At tulad ng dati, naglaho ang engkanto sa hangin. Naiwan si Timyong sa harap ng malaking balete, hawak ang supot ng mahiwagang butil. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag itinanim niya ang mga ito. Ngunit sa baryo ng San Simon, may isang taong hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng himalang dumarating sa buhay ng mahirap na magsasaka.
si Don Rufino. At kapag nalaman niya ang tungkol sa mga mahiwagang butil, mas malaki ang panganib na darating sa buhay ni Timyong. Kinabukasan, maagang nagising si Timyong. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana ng kanyang maliit na kubo. Sa tabi ng kanyang higaan ay naroon ang supot na ibinigay ng engkanto. Tahimik niya itong kinuha. Maingat niyang binuksan ang supot at muling tiningnan ng mga butil sa loob. Ang mga ito ay kumikislap sa liwanag ng umaga, parang maliliit na bituin na nahulog mula sa langit. Talaga kayang tutubo ito? Bulong niya. Ngunit naalala niya ang mga sinabi ng engkanto. Kaya agad siyang naghanda at pumunta sa kanyang bukid. Ang lupa ay bahagyang mamasa-masa mula sa hamog ng umaga. Ang maliliit na damo ay kumikislap sa liwanag habang ang hangin ay dahan-dahang umiihip sa mga palayan ng ibang magsasaka. Lumuhod si Timyong sa gitna ng kanyang maliit na lupain. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang butil mula sa supot at itinanim ang mga ito sa lupa. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Ngunit nagtiwala siya sa engkanto. Matapos maitanim ang mga butil, ay tinabunan niya ang mga ito ng lupa at diniligan mula sa maliit na banga ng tubig. Bahala na, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Lumipas ang buong araw habang siya ay nagtatrabaho sa bukid. Ngunit nang sumapit ang dapit hapon, may napansin siyang kakaiba. Sa lugar kung saan niya itinanim ang mga butil ay may maliliit ng usbong na tumutubo. Napakunot ang noo ni Timyong. Hindi maaari. Lumapit siya. At doon niya nakita na ang mga usbong ay hindi karaniwan. Ang mga dahon nito ay may bahagyang gintong kinang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang araw lang, tumubo na. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, ay tila mas lalo pang lumalago ang mga tanim. Unti-unting tumataas ang mga tangkay. At sa loob lamang ng ilang sandali, ang maliit na bahagi ng bukid ay napuno ng mga halamang palay na kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Napaatras si Timyong sa sobrang pagtataka. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Ang mga uhay ng palay ay mabibigat at puno ng butil. Ang bawat butil ay tila may bahagyang gintong liwanag. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang himalang nasa harap niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, ay may isang boses na nagsalita mula sa likod. Timyong, napalingon siya. Ilang magsasaka mula sa baryo ang papalapit sa kanyang bukid. Sina Mang Pedro, Aling Marta at iba pang mga tao. Anong nangyari sa bukid mo? Tanong ni Mang Pedro habang nakatingin sa mga palay. Lumapit sila at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga palay na ito, parang ginto, sabi ng isa. Hinawakan ni Aling Marta ang isang uhay. Napakabigat ng mga butil. Napakamot sa ulo si Timyong. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari ito. Ang balita ay mabilis na kumalat sa baryo. Kinagabihan, halos lahat ng tao sa San Simon ay pinag-uusapan ang bukid ni Timyong. May himala na naman. Una tinapay, ngayon palay. Pinagpala talaga ang magsasakang iyon. Ngunit sa malaking bahay ni Don Rufino, hindi maganda ang balita para sa kanya. Mabilis na pumasok si Mang Rodel sa kanyang bahay. Don Rufino! Napatingin ang matandang mangangalakal. Ano na naman? Ang bukid ni Timyong. Napakunot ang noo ni Don Rufino. Ano naman ang tungkol doon? Huminga ng malalim si Mang Rodel. May tumubong palay na parang ginto. Tumayo si Don Rufino mula sa kanyang upuan. Ginto? Opo, at sabi ng mga tao, sa isang araw lang daw tumubo. Nanlaki ang mata ng mayamang mangangalakal.
Unti-unting sumilay ang isang mapanganib na ngiti sa kanyang mukha. Kung ganoon, lumapit siya sa bintana at tumingin sa direksyon ng bukid ni Timyong. Hindi lang tinapay ang meron siya. Bahagyang tumawa si Don Rufino. May mas malaking kayamanan pala ang magsasakang iyon. At tulad ng dati, nagsimula na naman siyang magplano. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang baryo ng San Simon, may mga matang nakatingin sa kumikislap na bukid ni Timyong. Mga matang puno ng inggit. At ang inggit na iyon ay malapit nang magdala ng bagong panganib sa himalang ibinigay ng engkanto. Lumipas ang ilang araw at lalo pang namangha ang mga taga-baryo ng San Simon sa bukid ni Timyong. Ang mga palay na may gintong kinang ay patuloy na namumunga ng sagana. Sa bawat pagdaan ng hangin, kumikislap ang mga uhay na tila alon ng ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng baryo ay pumupunta upang makita ang himala. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong palay, sabi ni Mang Pedro habang hinahawakan ang isang uhay. Isang uhay pa lang, parang kalahating sako na. Dagdag ng isa pang magsasaka. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay si Timyong mismo ang naganyaya sa mga tao. Kung may nangangailangan po ng bigas, kumuha lang kayo, sabi niya. Nagkatinginan ang mga tao. Sigurado ka ba? Tanong ni Aling Marta. Umiti si Timyong. Ang biyayang ito ay hindi lang para sa akin. At mula noon, ang mga nagugutom sa baryo ay nakakatanggap ng bigas mula sa bukid ni Timyong. Ang mga batang dati nagugutom sa gabi ay may kanin na sa hapag. Ang mga matatanda na halos wala nang makain ay nabibigyan ng pagkain. Unti-unting naging mas masigla ang baryo ng San Simon. Ngunit habang lumalaganap ang kabutihan ni Timyong, lalo namang lumalaki ang galit sa puso ni Don Rufino. Isang gabi, nakaupo siya sa kanyang mesa habang nakatitig sa isang sako ng bigas na galing sa bukid ni Timyong. Kinuha niya ang ilang butil at sinuri ito. Kumikislap ang mga ito sa liwanag ng lampara. Kung ang buong bukid na iyon ay magiging akin, bulong niya. Mas yayaman pa ako kaysa sa mga mangangalakal sa lungsod. Tinawag niya si Bruno. Mabilis na pumasok ang malaking tauhan. Ano po ang utos ninyo, Don Rufino? Inilapag ng matanda ang butil ng palay sa mesa. Gusto kong makuha ang mga buto ng palay na ito. Napakamot si Bruno. Magnanakaw po ba ulit ako sa bukid? Ngunit umiling si Don Rufino. Hindi. Unti-unting ngumiti ang matandang mangangalakal. Mas mabuti kung ang buong bukid ay magiging akin. Lumapit siya kay Bruno at bumulong. Sabihin mo sa mga tao na ang lupang sinasaka ni Timyong ay pag-aari ko. Nagulat si Bruno. Pero Don, hindi naman po sa inyo ang lupang iyon. Ngunit naningkit ang mga mata ni Don Rufino. Walang makakalaban sa akin sa baryong ito. Tandaan mo, ako ang may pinakamalaking lupa dito. Napayuko si Bruno. Opo, Don. Kinabukasan, kumalat ang bagong balita sa baryo. Ang bukid daw na sinasaka ni Timyong ay pag-aari umano ni Don Rufino. Ang ilang tao ay nagulat. Hindi ba't matagal nang sinasaka yon ni Timyong? Tanong ng isang magsasaka. Ngunit ang iba ay natakot. Kapag sinabi ni Don Rufino na kanya iyon, mahirap siyang kalaban. Nang makarating ang balita kay Timyong ay napakamot lamang siya sa ulo. Habang nagbubungkal siya sa gilid ng kanyang bukid ay dumating si Bruno kasama ang ilang tauhan ni Don Rufino. Timyong, sabi ni Bruno. Napalingon ang magsasaka. Ano yon, Bruno? Tumayo si Bruno at tumingin sa buong bukid. Mula ngayon, ang lupang ito ay pag-aari na ni Don Rufino. Napatigil si Timyong. Ano? Kaya kailangan mong umalis dito. Tahimik ang paligid. Ang ibang magsasaka na nakarinig ng usapan ay napatingin sa kanila. Sandaling tumahimik si Timyong.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Bruno, matagal ko nang sinasaka ang lupang ito. Umiling ang malaking tauhan. Utos ni Don Rufino. Napatungo si Timyong. Hindi siya sanay makipagtalo. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay kumaluskos. At sa malayo, sa ilalim ng lilim ng kagubatan, may isang matandang lalaki na tahimik na nakatingin sa nangyayari. Ang engkanto. At sa kanyang mga mata ay tila may paparating na kaparusahan para sa taong nagtangkang agawin ang biyayang hindi sa kanya. Tahimik ang buong bukid habang magkaharap sina Timyong at Bruno. Ang ilang magsasaka mula sa baryo ay nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan ang nangyayari. Ramdam sa hangin ang tensyon. Mula ngayon, ang lupang ito ay pag-aari ni Don Rufino, muling sabi ni Bruno. Nakatungo si Timyong habang nakahawak sa hawakan ng kanyang araro. Hindi siya galit, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Kung ganoon ang utos niya, marahan niyang sagot, aalis na lamang ako. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Timyong, bulalas ni Aling Marta na bagong dating. Hindi tama iyon. Ikaw ang matagal nang nag-aalaga sa bukid na ito. Ngunit ngumiti lamang si Timyong. Kung iyon ang gusto ng may-ari ng lupa, tatanggapin ko. Lalong napayuko ang ilang magsasaka. Alam nilang mabuti ang ugali ni Don Rufino at natatakot silang kumontra. Tahimik na iniwan ni Timyong ang kanyang araro at naglakad palayo sa bukid. Habang naglalakad siya, ay muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na galing sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay biglang kumaluskot na parang may nagbabantay. Sa kabilang banda, agad na ipinagmalaki ni Bruno kay Don Rufino ang nangyari. Napaalis ko na po si Timyong, sabi niya. Masayang napangisi ang matandang mga ngalakal. Magaling. Kinabukasan, maaga pang dumating si Don Rufino sa bukid kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatayo siya sa gitna ng kumikislap na palayan habang pinagmamasdan ang mga gintong uhay. Ngayon, akin na ang lahat ng ito, sabi niya. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan. Anihin ninyo ang lahat. Agad na nagsimulang magputol ng palay ang mga tauhan. Ngunit maya-maya lamang. Don! Sigaw ng isang tauhan. Napalingon si Don Rufino. Bakit? May kakaiba po. Lumapit siya sa isang kumpol ng palay na pinutol ng mga tauhan. Ngunit nang hawakan niya ang mga uhay, nanlaki ang kanyang mata. Ang mga butil ng palay ay naging kulay abo. Wala nang kinang. Sinubukan niyang durugin ang isang butil sa kanyang kamay. Ngunit ito ay naging parang abo na tinangay ng hangin. Anong nangyari dito? Galit niyang sigaw. Mabilis niyang hinawakan ng iba pang uhay. Ngunit lahat ng palay sa bukid ay unti-unting nagiging abo. Parang nawawala ang buhay ng mga ito. Hindi maaari. Nagulat ang mga tauhan. Kanina lang po ay ginto pa ang kulay. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kagubatan. Umalon ang mga puno at nagdilim ang paligid kahit maliwanag pa ang araw. Unti-unting lumamig ang hangin. At mula sa gilid ng kagubatan ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok at balbas. Ang engkanto. Napaatras ang mga tauhan ni Don Rufino. Ano ka? Takot na tanong ng mga ngalakal. Lumapit ang engkanto. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag. Ang biyaya ng kagubatan ay hindi para sa sakim. Nanginginig si Don Rufino. Aakin ang lupang ito. Ngunit umiling ang nilalang. Ang lupang ito ay pinagpala dahil sa kabutihan ng taong nag-alaga dito. Tumigil siya sa harap ni Don Rufino. At ang kabutihang iyon ay wala sa iyo. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang dumaan sa buong bukid. Ang mga palay na naging abo ay tuluyang naglaho sa hangin.
Wala nang natira. Naiwan si Don Rufino sa gitna ng isang bakanting bukid. Napayuko ang kanyang mga tauhan sa takot. At sa baryo ng San Simon, kumalat ang balita na ang himala ng bukid ay nawala sa sandaling ito ay napunta sa kamay ng taong sakim. Ngunit sa gilid ng kagubatan, tahimik na nakatayo si Timyong. Hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng engkanto. At sa pagkakataong ito, may mas malaking gantimpala ang naghihintay sa kanya. Tahimik na naglakad si Timyong pauwi sa kanyang kubo matapos iwan ang kanyang bukid. Wala siyang dalang kahit ano. Walang ani, walang palay, at wala ring mahiwagang tinapay. Ngunit sa kanyang puso ay wala ring galit. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan ay unti-unting dumidilim ang langit. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay kumakaluskos sa bawat pag-ihip ng simoy. Huminto siya sandali at tumingin sa dati niyang bukid mula sa malayo. Salamat pa rin, mahina niyang bulong. Kahit sandali lang ang biyayang iyon, handa na siyang magsimula muli sa buhay kahit mahirap. Ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Timyong, napalingon siya. Sa ilalim ng malaking punong balete ay nakatayo ang matandang lalaki na may mahabang buhok at balbas. Ang engkanto. Muli na namang kumislap ang paligid na tila may mga munting bituin na lumulutang sa hangin. Lumapit si Timyong at magalang na yumuko. Kayo po. Ngumiti ang engkanto. Nakita mo ba ang nangyari sa bukid? Tumango si Timyong. Opo. Galit ka ba? Umiling si Timyong. Hindi po. Napatingin ang engkanto sa kanyang muka na puno ng pagod ngunit walang kapaitan. Bakit hindi? Huminga ng malalim si Timyong. Dahil ang biyayang iyon ay hindi ko naman pag-aari. Ibinigay lang po iyon sa akin. Kung nawala man, siguro may dahilan. Tahimik na tinitigan siya ng engkanto. Pagkatapos ay dahan-dahan itong ngumiti. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Napakunot ang noo ni Timyong. Pinili po? Tumango ang engkanto. Ang mga biyaya ng kagubatan ay hindi para sa taong sakim. Ang mga ito ay para sa taong marunong magpasalamat. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at tila may kakaibang kapayapaan na bumalot sa lugar. Ibinigay ko ang tinapay upang subukin ang iyong puso. Ibinigay ko ang palay upang makita kung paano mo gagamitin ang biyaya. Lumapit ang engkanto kay Timyong. At sa bawat pagsubok, pinili mong maging mabuti. Nanlaki ang mata ni Timyong. Ako po ay simpleng magsasaka lamang. Ngunit umiling ang engkanto. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o pagkain. Inilahad ng nilalang ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay nagliwanag ang lupa sa paligid ng bukid ni Timyong. Sa di kalayuan, ang dati niyang bukid na naging abo ay biglang nagbago. Unti-unting tumubo ang mga bagong halaman, ngunit hindi ito palay. Ito ay mga puno ng prutas, mangga, saging, niyog, at iba pang puno na mabilis na lumalaki. Ang buong lupain ay naging parang isang masaganang halamanan. Nanlaki ang mga mata ni Timyong. Ang lupang ito, sabi ng engkanto, ay magiging isang hardin na hindi matutuyuan ng ani. Magkakaroon ng pagkain para sa iyo at sa buong baryo. Hindi makapagsalita si Timyong sa kanyang nakita. Unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid. At tandaan mo, sabi ng engkanto, ang biyaya ay patuloy lamang kung ito ay ibinabahagi. Dahan-dahang naglaho ang nilalang sa hangin. Naiwan si Timyong sa harap ng isang lupain na puno ng buhay. Kinabukasan, nagising ang baryo ng San Simon sa isang kamangha-manghang balita. Ang dating bukid ni Timyong ay naging isang napakalawak na halamanan. Ang mga puno ay puno ng prutas at ang mga tao ay maaaring kumuha ng pagkain nang hindi nauubos ang ani.
Ang mga nagugutom ay may makakain. Ang mga magsasaka ay may matututunan. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Tim Yong, ang simpleng magsasakang may mabuting puso. Samantala, si Don Rufino ay naiwan na may bakanting bukid at isang aral na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa baryo ng San Simon, ang kwento ni Tim Yong ay naging alamat. Isang kwento tungkol sa kabutihan, pagtitiyaga at biyayang ibinibigay sa taong marunong magbahagi. At sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng malaking punong balete, tahimik na nakamasid ang engkanto, bantay ng kagubatan at tagapangalaga ng mga biyayang para lamang sa taong may mabuting puso. Wakas,